Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin sa lahat ng pagkakataon ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria. Batiin natin ang mahal na ina, lalo-lalo na po sa araw na ito. Araw ng linggo, no? Ikatlong linggo ng Enero. At ito po ang ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Pero sa atin sa mga Pilipino at sa buong Pilipinas, ito ang ating kapistahan ng Santo Niño. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming kongregasyon sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya dito po sa lungsod Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, sa parokyang ito, ginaganap ang debosyon at nobena sa Mater Dolorosa de la Pieta, ang ika-6 na hapis ni Maria, na kung saan matapos ang pag-aalay ni Jesus sa krus, magiliw na niyakap, magiliw na kinalong ni Maria ang katawang walang buhay, ang katawang inialay sa krus ni Kristo. Kumusta na po kayo? Happy Fiesta sa Pandakan, sa Tondo, ayan, at sa iba't iba pang lupalop ng Pilipinas tulad na Cebu at Leyte, kung saan ay meron pong natatanging debosyon, natatanging simbahan, at natatanging bersyon ng Santo Niño. Siya nga po pala sa araw na ito ay January 16. Binabati rin natin ng isang blessed and happy wedding anniversary ang Sister Lynn Reyes Lupac at Brother Romy Lupac, ang ating coffee supplier sa kanila pong wedding anniversary, Sister Lynn at Brother Romy. May you have many more years of building memories with one another and with your family. Ang ating pong gospel ngayon ay Luke chapter 2, verse 41 to 52. Luke 2:41 to 52. At dito tayo'y magninilay tungkol sa debosyon sa Senyor Santo Niño. Alam niyo po, ang debosyon sa Santo Niño ay isang special feast na ibinigay ng Batikano sa Pilipinas at sa lahat ng Pilipino saan man, dahil po sa kahalagahan ng debosyong ito. Ang imahen ng Santo Niño ang ibinigay ni Ferdinand Magellan 500 years ago sa bagong bautismo, sa bagong binyag na hari humabon at ang kanyang reyna sa Cebu upang kanila itong i-enthrone kapalit ng kanilang mga iba't ibang mga anitos at mga Diyos-Diyosan. Noon ay napakapopular ang debosyon ng Santo Niño sa Espanya, mga 1500s, 1600s, dahil po sa prayer experience ng Carmelite mystic ng Avila na si Santa Teresa de Jesus, na higit na kilala bilang Teresa de Avila. Ang debosyong ito ay nakafocus sa misteryo ng mga unang taon ng buhay ng Panginoon bilang bagong panganak hanggang sa kanyang kabataan
na talaga namang ginampanan niya bilang Diyos na nagkatawan tao. At dito nga sa Ebanghelyong matutunghayan natin sa araw na ito, maririnig po natin at mababasa ang pangyayari ng ang Panginoon ay 12 years old. 1 taon bago ang kanyang religious manhood na kung tawagin po ng mga Hudyo ay bar mitzvah. Ang Panginoong Hesus ay ino-orient na, dinala na sa templo, ipinapakilala na ni Maria at ni Jose sa iba't ibang mga kaugalian ng templo ng lumang tipan, ayon sa tradisyon ni Moses. Iniakyat nila si Jesus at the age of 12, 1 year bago ang kanyang bar mitzvah, upang sumama sa isang Passover pilgrimage. Hindi nila inaakala na magpapaiwan sa templo at sa loob ng 3 araw ay hindi makikita ni Maria at ni Jose ang Panginoong Hesus, hanggang sa tinuntun, binalikan nila at tinanong, "Anak, bakit mo namang ginawa ito sa amin?" No? At ang sagot ng Panginoon, "Bakit niyo ko hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako ay para sa bahay ng aking Ama?" Kung hahayaan po natin ang Espiritu at ang mga salita ng pagbasang ito na mag-register sa atin pong refleksyon, sa ating pananalangin, sa atin pong pagninilay, makikita natin na ang Santo Niño at debosyon sa Santo Niño ay hindi po debosyon lamang sa imahen ng isang cute at bagong panganak na Kristo. Kung hindi, dito ay nangangaral na ang Kristong ito bilang Diyos na totoo at taong totoo. 3 bagay ang gusto ko pong bigyan diin sa ating gospel. Number 1, para sa Ama. Si Jesus ay nanatili sa templo ng 3 araw. Hindi nakita ni Maria at ni Jose. Hindi baga sa dulo ng kanyang buhay sa mundo, sa isang huling Passover, ito rin ang gagawin ng Panginoon. Para sa Ama, iaalay niya ang kanyang sarili sa kanyang passion, death, and resurrection, at sa loob ng 3 araw, siya po'y mawawala sa ating piling hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Di po ba? The mystery of the infant Jesus is actually a capsule already of the mission and the Paschal mystery of Jesus. Pangalawa, sa kanyang pakikipag-usap kay Maria at Jose, ang Jesus na nasa kanyang kabataan ay nagbigay ng isang napakagandang leksyon sa pagharap sa ating mga human experience. Ang tanong ni Maria, "Anak, bakit mo nagawa ito?" Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, yan din ang tanong natin. Bakit, O Diyos, nagawa mo ito sa amin? I have so much anxiety. Ang tanong ng tao sa gitna ng maraming sufferings ng buhay, na kung saan para bang nawala, absent ang Diyos. At ano ang kasagutan bigay ni Jesus? Punong-puno ng liwanag. Sabi niya, lahat ay sa Ama. Lahat
ay sa tahanan ng Ama. Pwede ka lang tumahan sa ibang pinagdadaanan sa buhay, kahit na yung mga questionable na experience, kung ikaw ay tatahan sa Ama. Pangatlo, sa pagtatapos po ng salaysay ng Ebanghelyo, makikita natin ang isang useful attitude na ipinakita ng Panginoong Hesus. Hindi siya naunawaan. Ang kanyang kasagutan, hindi lubos na naunawaan ni Maria at ni Jose. Subalit sabi doon, siya'y sumama sa kanila at araw-araw nakipamuhay ng may pagsunod sa Nazaret. Mga kapamilya, mga kaparokya, hindi po lahat ng pangyayaring nagaganap sa buhay ng tao, sa buhay personal, at sa buhay pamilya, hindi lahat ay nagkakaroon ng lubos na kaunawaan. We cannot understand all events sa ating buhay at sa buhay ng pamilya. But tulad ni Jesus na hindi naintindihan, subalit sumama. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay na kailangang ikaw ay sumakay na lang sa agos. Trusting in God, the goodness of God, and trusting the goodwill of people. Ganda, di ba? Mga kapatid, nawa ang tatlong leksyon na ito mula sa Ebanghelyo natin sa kapistahan ng Santo Niño na atin pong pinagnilayan ngayong umaga ay magbigay ng init, flavor, liwanag sa anumang pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng barkada. Mag-evangelize po tayo, ipakilala po natin ang atin pong tatlong platforms for evangelization, di ba? Sa Facebook at sa Viber group pagkagising sa umaga, at syempre po sa YouTube account natin, Domi Guzman. Ngayon, hayaan nyo naman na batiin ko ang atin pong mga online parishioners, no? At unahin natin, syempre, ang mga parokyano ng Our Lady of Sorrows Parish. Ang parish office, si Cheche, magpagaling ka, ha? Si Maris at si Riza, ang buong Ministry of Hospitality, malaking pasasalamat sa inyo pong talagang papel na ginampanan sa mga araw ng lamay ng aking nanay. Salamat din po sa ibang liturgical ministers, Eucharistic ministers, music ministers, lectors and commentators, no? Pero talaga, saludo po ako sa mga nanay ng Ministry of Hospitality, no? At gayon din po pagbati kina Andy at Esther Pablo, Mogs at Jessica Angeles, Gilbert at Lily Benaventura, Mon Letlet Salcedo, Paul Nepomuceno, Benji Bautista, ang Java Group, ayan, Java Group, no? Nina Joya, Alice, si Benny at si Au, si Dada Sapanta, Lucia Casin, siyempre, RJ Obasa, Doktora Fiona Santos at Ate Dali, kumusta po kayo? At Catechist Mikey Dulatre and family at sa All Sophie staff, sina Ate Leonor, Nello, Roselane at Carol ng Our Lady of Sorrows Outreach Foundation Incorporated. Pagbati rin po sa mga deboto at kaibigan, Infinity Love, Rose Beloved at Lily Chua. Pagbati sa parokya ng Santa Maria de la Estrada sa Quezon City, si Father Aitoy, si Perks Domingo, ang Formation
ministry head, si Wee Ramas, gayon din po ang family ni Dina Reyes at ng Tita Violet Ramiro, at lahat po ng members ng Viber community Tara Na kay Jesus, Maria at Jose. Sa mga parokyano ng St. Alphonsus de Ligori, Magallanes Village, sa pangunguna po ng Monsignor Matt Garcia, at greetings din sa Parish Secretary na si Miss Lorena, kay Romy at Marivic Plosius ng Two Hearts Community dyan sa Karangalan Village, Cainta. At last but not the least, ang DMI, Daughters of Mary Immaculate ng Diocese of Antipolo, partikular sa Our Lady of the Abandoned Parish sa Marikina, ang grupo po ni Sister Irma San Miguel at ang kanyang mga kasamahan. Tayo po ngayon ay manalangin. Father of Mercies, in the mighty name of Jesus, the King of Mercy, and through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of Mercy, and of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister in the consecration to the merciful love of God, Father, pour forth your merciful love rejected by others unto us, so that in our littleness and darkness today, we may console you. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you, and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sarap. Viva! Viva, Señor Santo Niño! Viva!